Hello guys! Another lesson naman tayo or another example for Gauss elimination, no? So this time, i-apply na natin siya to a common civil engineering problem, no? Which is equilibrium of determinate structures, no? So basahin ko lang po ito, no? A civil engineer is analyzing a statically determinate structural frame supporting the combined dead and live loads. No, for unknown force acts on the system. W, that's the vertical reaction at support A in kilonewtons. Yung X, that's the horizontal reaction at support B in kilonewtons. Yung Y is the internal shear correction due to the secondary effect in kilonewton. And yung Z is the applied external load adjustment in kilonewtons. The structure is in static equilibrium and from force balance and compatibility equation, conditions of the following equations are obtained. No? So these are the equations. So yung first, sum of vertical forces acting on the structure. So that is 5W minus 2x plus y plus 3z is equal to 31. Yung sumunod naman is the moment equilibrium about support B. So that's negative 3W plus 4y plus z equals negative 1. Then next is the force equilibrium from the secondary load combination. That's 2W plus 7x minus y plus 2z equals negative 7. And finally, the second serviceability limit state condition relating reaction and load redistribution for W minus x plus 5y minus z is equal to 6. So solve for the value. Um, for W, X, Y, and Z, no? So here, the problem class looks intimidating at first, pero yung idea lang naman dito is given naman na yung for equation natin, then we will just use the Gauss elimination to solve for it, no? So for example, ito automatic, this is now our equation 1. Ito naman, this is our equation 2. And ito is the equation 3. And finally, equation 4, no? So again, at first, it might look intimidating, pero yun lang naman ang concept. Isosolve natin yung values ng W, X, Y, and Z. So here, for the solution, isulat natin yung equations, no? So 5W minus 2X plus Y plus 3Z is equal to 31. Ito naman, negative 3W. So, wala siyang x. Di syempre, ilagay natin plus 0x plus 4y plus z is equal to negative 1. Then, yung sumunod naman for the third equation, that's 2w plus 7x minus y plus 2z is equal to negative 7. And finally, 4w minus x plus 5y minus z is equal to 6. Again, no, it's just for equation for unknown, no? So, kung ngayon, ang una natin i-consider dito, pag nag-step 1 tayo, is dapat isulat na nga natin yung augmented matrix. And in that case, that's 5, negative 2, 1, and 3. Tapos here, that's 31. Then next, negative 3, 0, 4, and 1. That's negative 1. Then dito naman, 2, 7, negative 1, and 2 times negative 7 and 4, negative 1, 5, and negative 1 times 6, no? So this is now the augmented matrix of our linear system, no? So, sige. However, again, as a rule, dapat i-check natin to class, no? If ano na siya. Wait lang ah. Okay, no? So, sabi nga natin from the previous video, kapag Gauss elimination, dapat ma-check natin that the mean diagonal has no zero element. So, pag kinonsider mo yung mean diagonal na yan, dapat wala kang makitang zero. But unfortunately, meron tayong zero in the second row, di ba, no? So, this will cause a problem, no? Ayan, no? Kasi nga, again, pag kinonsider natin yung mean diagonal,
meron tayong zero diyan. So, hindi natin ito puwedeng basta-basta gamitin 'no, okey 'no. So now, ang remedyo dito para magamit natin 'yan is dapat pagpalitin mo, yung row 2 to any row that you like. Puwedeng ang pagpalitin mo yung row 1 and row 2, puwedeng ang pagpalitin mo is yung row 2 and row 3, or puwede naman na ang pagpalitin mo is yung row 2 and row 4. It's up to you, which one do you like to, ano 'no, interchange. Basta matanggal mo yung row 2 kasi nga again, there is, that is part of the main diagonal, and again, it is forbidden na magkaroon ng zero sa main diagonal 'no. So here, I will try to shift this to, yun na lang ang gawin ko 'no, dito na lang ako sa dalawa, magshi-shift 'no. So kumbaga, I will simply, copy this, ayan 'no. Tapos yun na nga, ah, tanggalin natin yung row 2 kasi nga siya na yung isa-substitute natin 'no. So yung row 1 siya na yung magiging, row 2 'no, ayan. Tapos yung row 2 kanina, ito, siya na yung ilalagay natin sa, row 1. So at least, naiwasan na natin class 'no, na magkaroon ng zero sa main diagonal. Ta's ito siyempre -1 'no. So again, i-inspect natin kung may zero pa ba, dito sa main diagonal. Insofar naman wala na akong nakikitang zero. So ibig sabihin, we can now proceed to the next step 'no, of the analysis. Okey po 'no? So now, for the next step, simulan na natin 'no, yung magiging computation dito. So starting with, here 'pag kinompute natin 'to, sabi nga natin, ang magiging baseline muna natin dito class is the first row 'no, kasi nga hindi na natin magagalaw 'yan 'no. So itong second, third, and row, kasi nga 'di ba, ang goal natin kung magga-Gauss elimination is dapat, itong portion na 'to mapa-zero in order to create the upper triangular matrix 'no. So hindi naman natin 'yan masasabay-sabay. So we will start our analysis here for that one 'no, yung 5, 2, and 4, i-simplify muna natin 'yan 'no, or gagawin muna natin 'yan na zero. So here for the computation of that, that is now R2 minus R1, 'di ba 'no? Inipisan ko lang yung, tip 'no, kasi nga lahat tayo magbe-baseline muna sa R1 kasi yun na yung row na fix tayo 'no. So here R2 minus R1, then ito naman dapat R3 minus R1, and ito rin R4 minus R1. But of course meron tayo ditong i-introduce, na multiplier. So halimbawa dito, ang multiplier natin since ang 5 ang gusto mong ma-zero and sa taas -3, kaya 5 over -3. So gano'n din dito, that is 2 over -3 kasi yung gusto mong i-zero and yung -3 sa taas, and finally dito naman that's 4 over -3. So ayun po 'no yung magiging, multiplier natin dito 'no. Kaya, puwede na tayong mag-proceed sa step 2 'no. So all you need to do for the first row 'no, kasi nga fix na 'yan, all you need to do is to copy that. So -3, 0, 4, and 1. And for the other side, that's -1. But again, ito nga for the computation part, isa-substitute mo sila one by one. So say for example 'no, that's R2 is 5, R1 is -3 times 5 over -3 'no. So dapat computein natin 'yan ngayon as, let's say 5 minus -3, then 5 over -3. So gano'n po siya 'no. Then gano'n din dito, sabi nga natin 'no, baguhin ko nga yung kulay 'no, to avoid, being confused. Basta 'yun yung point 'no. Tapos ito, basta 5 over -3 siya. Ayan. Tapos yun na nga, for the second and the last column, you need to perform the operation here. So say for example, -2 minus 0, tapos 5 over -3. Again 'no, ito siya. Then, for this one, um
For the third naman, di ganun din ang gawin mo. So that is 1 minus 4, then 5 over negative 3. And finally, ito naman, 3 minus 1, then 5 over negative 3. So ayun po siya. No? Then ito naman for the last, 31 minus negative 1. Sorry. Saan pa 'to galing 'no? Dapat ano 'to, negative 1 lang siya. Ayan 'no. So yun. Pero yun na nga, ang magiging equation natin dito is 31 minus negative 1. Ayusin ko lang yung format. Pero wala naman tayong mali, no? So still, lagay natin siya 31 minus negative 1, then 5 over negative 3. So ayun po, no? Yung magiging equation natin. Pero kayo, pwede nyo naman siyang idiretso no, sa calculator nyo. No? Ine-explain ko lang siya ng maayos dito. So here, for the third row, ito naman yung operator natin, R3 minus R1 times 2 over negative 3. So syempre, yung RT is 2, yung R1 is negative 3. Kaya 2 minus negative 3, then 2 over negative 3. Then sumunod naman for this one, so 7 minus 0, tapos 2 over negative 3. Sumunod ulit, negative 1 minus 4, then 2 over negative 3. And finally, 2 minus 1, then 2 over negative 3. And ito naman, negative 7 minus negative 1, 2 over negative 3. So, ayun siya, no? Kukumputin natin yan. And for the last row is 4 minus negative 3, then 2 over negative 3. Ito naman, negative 1 minus 0, then 2 over negative 3. Dito naman, 5 minus 4. Hindi siya 2 over negative 3, 4 over negative 3. So, 4 over negative 3. Then, finally, negative 1 minus 1, then 4 over negative 3. Dapat may negative. And syempre ito, 6 minus negative 1, then 4 over negative 3. So, ayun nga class, no? Ito, pinag-operate na natin dito. Then, you need to simplify it one by one, no? So, say for example, itong una, pag kinumpute mo siya, that's 5 minus negative 3, then 5 over negative 3. So, ang sagot dito is obviously 0 siya pag sinimplify mo, no? So, lagay lang natin na 0 to. Tapos ito namang sumunod, pag sinimplify natin to, negative 2 minus 0. It's just negative 2 lang naman. So, here, substitute natin to. Tapos, lagyan natin ng negative 2. Then, yung next step, dito naman, pag sinimplify mo yan, 1 minus 4, then 5 over negative 3. Sa ngayon, kung hindi ako magkakamali, class, ang lalabas sa calculator natin ay 7.6667, no? Pero, sorry. There's an error lang, no? Sa pag-screen share ko. Oh, I think okay na. Pero yun na nga 'no, ang lalabas diyan is 7.6667. Pero ako, personally ayaw kong nakikita yan na, naka-ano 'no, na naka-decimal. So kung kaya niyo naman siyang i-convert, into ano, fraction, puwede naman 'no. Ako ang suggestion ko, dapat, pagkalabas ng sagot, kung decimal yung lalabas class sa calculator, i-click nyo, no? Sulat ko na lang dito, no? Convert 7.6667 to fraction. Sa mga hawak, ang calculator, ang i-click nyo dito ay yung key na shift. Tapos, after nun, yung key na A, B, C. So, ayun siya, no? So, kung hawak nyo yung calculator, ito yung clinic nyo. And when I do that, ang lalabas dito ay 23 over 3. So, to clarify lang, okay naman sana to, pero ako personally, ayaw ko nang nakakikita ng decimal if kaya nyo naman siyang i-fract. Ganito, no? Lalo na kung marami siya,
kung kaya nyo naman siyang i-fraction, much better, no? So here, ang lumabas dyan is 23/3, no? Okay po, no? Nagets po? Kasi nga again, nung tinype ko yon ang lumabas 7.6667, then i-click nyo lang shift tapos itong ABC para maging fraction. And yun na nga ang lalabas 23/3. So finally, ito rin 3 minus 1, then 5/-3. So dito class, ang lalabas dyan ay 4.6667, no? Ayun, no? Pero kung gusto mo nga siyang maging fraction, ito ang i-click nyo. So, Shift, then A, tas BC, para ang maging sagot natin ay 14/3. Ayun po, no? So, here, this is 14/3. So, if possible, i-fraction natin sila. So, finally, 31 minus -1, then 5/-3. So, fraction siya, pero ay decimal siya, 29.333 siya. Pero ang magiging sagot natin is 88/3. So, mas maganda kasi kapag nakasimplified na siya, no? So, here, 88/3. So, I do hope, no, nagigets niyo yung point ko, no, na magandang i-fraction natin. So, for the third row, that's 2 minus -3, then 2/-3. So, ang sagot dito, of course, expectedly, dapat mag-0 siya. Then sumunod naman ito, 7 minus 0 times 2/-3. So, evidently, dapat maging 7 ulit ito. Tapos dito naman, -1 minus 4/2. Then -3. So, ang lalabas, 1.6667 or 5/3, no? So, it's exactly 5/3. Then dito naman, 2 minus 1. Then 2/-3. So, ang sagot is 2.6667 pero kinonvert ko na siya agad sa fraction into 8/3, no? Then dito, -7 minus -1, then 2/-3. So, ang sagot naman is -23/3, no? Ayun po, no? So, -23/3. Then, di ba, no? Mas malinis tingnan na fraction. Then, ito naman, 4 minus -3. 4/-3. Sa last row na tayo. Of course, this will be 0. Ayan siya. Tapos, ito naman, -1 minus 0 times 4/-3. So, pag kinumpute mo yan, -1. So, ito naman, 5 minus 4, then 4/-3. Di ang sagot 10.3333 or 31/3, no? So 31/3. And finally, 1 minus 1, then 4/-3. So ang sagot dito ay 2.3333 or 7/3, no? Pag sinimplify natin. So that's 7/3. And finally, 6 minus -1, then 4/-3. So, ang sagot is 4.6667 or 14/3. So, ayun po, no? Pag sinimplify natin itong equation natin, no? Parang may mali ako, no? I think I made a mistake dito sa ano, no? Sa part na to. Dino-double check ko kasi. Kasi dapat ang computation dyan, -1 minus 1 tapos 4/-3, no? So, pag kinompute ko siya, -1 minus 1, 4/-3, dapat pala 1/3 lang ang sagot, no? Sorry. So, it must be 0.3333 or 1/3, no? So, ayun, no? Dinoble check ko kasi yung sagot natin. So now, saka nakalimutan ko yatang okay, tama naman 'no. So ngayon, okay na tayo dito, napa-zero na natin itong portion na 'to 'no. So yung next na iko-consider natin class is, this portion naman ang needed mong mapa-zero.
So, hindi mo nagagalawin yung row 1 and row 2. And yung row 2 naman this time, ang magiging immediate row natin, no? So, here, magiging R3 minus R2. And ito naman, yung R4 minus R2. So, yun na siya, no? So, in that case, pag sinimplify mo yan, so, siyempre, ang multiplier natin ito, 7 over negative 2. So, 7 over negative 2. Ito naman, ang multiplier natin is negative 1 over negative 2, no? Kaya lang, para makasimple na tayo ng pag-type, ang negative 1 kasi over negative 2 class, kasi nga 'di ba, alam naman natin na negative times negative, negative divided by negative is positive. So pwede mo naman na i-substitute diyan as 1 half. Again, no, dapat negative 1 over negative 2, pero once na nag-type kayo, para hindi na masyadong mahirap, dapat ano na lang, 1 half na lang, no. So sige po, no. Gawin ulit natin 'to 'no, kasi nga yun yung goal natin 'no, mapa-zero siya, yung portions na yan. So here, erase ko na 'to. So yung first two row, hindi na natin yan gagalawin. So here, yung third and fourth row na lang naman yung magiging subject to change, no? Kasi nga doon na tayo mag-ooperate. Pero itong unang dalawa, kasi nga pag sinubstitute mo to, pero sige gawin natin, kaya lang wala naman yan mangyayari. Kasi R3 minus R2. Eh di ba ang R3 natin is 0 and R2 is 0. So parang 0 minus 0 times 7 over negative 2, 0 rin lang naman yan. Pero sige, as a formality, ilagay ko siya. Tapos dito naman, di ang mangyayari, 7 minus negative 2. Tapos of course, 7 over negative 2 to. Ayusin ko lang yung pagkasulat. 7 over negative 2 para halata na negative. So yung next na i-consider natin, so dito na nga ang mangyayari, R sub 3 is now 5/3 minus 23 over 3 tapos 7 over negative 2. So kung tutuusin, mas maganda siyang tingnan ngayon na naka-fraction, no? Then ito naman, 8/3 minus 14 over 3 ng 7 over negative 2. So, di ba, no? Mas malinis siyang i-fraction. So, ito naman, negative 23 over 3 minus 88 over 3 times 7 over negative 2. Then ito, 0 minus 0 times 1 half. Then ito naman, negative 1 minus negative 2 times 1 half. Then sumunod, dito naman, 31 over 3 minus 23 over 3. Tama ba? Yeah, 23 over 3. Tapos, 1 half ulit. Then ito naman, that's 1/3 minus 14/3, then 1 half. Tapos dito naman, 14/3 minus 88 over 3 ng 1 half, no? So, yun lang, no? Matyagaan lang to dito ng pag-simplify. Pero itong unang dalawa, kahit wag ka na dyan magpagod, halata naman class na magiging 0 ito. So, 0 and 0. So, ayun po siya, no? Tapos ito naman, pag kinompute natin to, so 7 minus negative 2, 7 over negative 2. Ang sagot is 0 ito. Ayan siya. Tapos, dito naman, 5/3 minus 23 over 3 times 7 over negative 2. Di ang sagot dito class is 28.5, no? So kung okay na sa'yo yung 28.5, ako kasi okay lang sa akin ng decimal basta hindi siya repeated, no? Kung mga 1 or 2 decimal places, okay na ako dito. So isusulat ko na lang siya. Pero kung halimbawa 28.5333 blah blah blah, ganun na decimal, para sa akin hindi ko siya treat, no? Pero kung ganito mga 28.5, 28 point something, kung kaya naman siyang isulat, goods na yun, no? So here, next is 8/3 minus 14/3 times 7 over negative 2. So dito naman, naging eksakto siyang 19. So be it. So di ba no? 19. Then finally ito, negative 23/3 minus 88 over 3.
ng 7/-2. So, ang sagot dito, class, magiging eksakto siyang 95. Ayan siya, no? So, here, lumalabas yung mga eksaktong values natin, no? So, ayan siya, no? So, yun yung kagandahan ng hindi nagde-decimal, no? So, yung next, ito naman, 1 - -2, 1/2. So, here, the answer is 2. Sorry, 1 - 2 times 1 minus, sorry, 1 - -2, -1 pala, no? -1 minus -2 times 1/2. Di ang sagot dito ay 0. So, of course, that must be 0. 31/3 minus 23/3 times 1/2. So, ang sagot dito, class, 6.5. Okay na to para at least decimal siya. So, here, 6.5. And ito naman, 1/3 minus 14/3 times 1/2. Di ang sagot naman dito is -2. Ayun siya, no? So, that's -2. And finally, ito, 14/3 minus 88/3 tapos 1/2. Di ang sagot dito is -10. So, naging ano siya, no? Whole number ulit, no? Or kung may decimal man, that's one decimal place, no? So that is now the solution, no? For that part, no? So, hindi pa tayo tapos because tandaan nyo, meron pa tayong part na need i-convert into 0 and that part is this one. Kasi nga, ang goal natin maging inverse triangular matrix talaga to, no? So, dyan naman tayo magfo-focus, no? But the good thing here is yung R1, R2, and R3, hindi na yan magbabago. Tapos this time, ang magiging baseline na natin is R3. Kaya here, R4 minus R3. So, yung magiging multiplier natin is between these two. Yung gusto mong mag-0 is 6.5. Tapos, yung nasa R3, yung nasa taas niya ay 28.5. So, ayun lang naman, no? Yung magiging multiplier natin dyan, no? So, here, pag highlight ko to, pag kinapi, ito siya. So, tanggalin ko na lang, no, yung fourth row kasi nga magbabago to, no, dahil yun na lang naman yung needed natin na i-change. But the first three row is already goods na, no. So, here, R4 minus R3. So, ang mangyayari ulit dito, 0 minus 0. 'Di ba, no? Pag kinumpute mo lang naman yan, 0 minus 0, tapos 6.5/28.5. Ganon din dito, 0 minus 0, 6.5/28.5, no? Formality lang yan, no? Pero in reality, 0 na rin lang naman yan. So, dito na nga, ang mangyayari, 6.5 minus 28.5, then 6.5/28.5, no? Igalaw ko lang siya para magkasya. So, dito din sa last, di ang mangyayari dyan, iusog ko lang to, no? Para lang may space ako. Ayan, no? So, here, ang mangyayari naman dito, -2 minus 19, 6.5/28.5. Tapos, ito naman yung last, -10 minus 95 ng 6.5/28.5, no? Then, yun na nga, all you need to do is to simplify those operation. For example, this one, obviously, magiging 0 rin lang naman yan. So, ganun din dito. Kaya kahit nga hindi na yun computein, magzi-0 rin lang naman yan. So, here, the next one, 6.5 minus 28.5, 6.5 divided by 28.5. So, that is 0. Ayun na, no? So, this is 0. Tapos ito naman, -2 minus 19 tapos 6.5/28.5. So, ang lumabas na naman, class, is ano, no, -6.3333. So, ako naman, gagawin ko lang siyang fraction. That's -19/3.
Again, no, para mas magandang tingnan. So, -19/3. So, for the last, this is, halimbawa ito, um, -10 minus 95, 6.5 over 28.5. So, ang sagot naman natin dito is -31.6667. Pero kapag ginawa ko siyang fraction, that's -95/3. Ayan, no? So, this is now our final part, no? So, na-convert na natin yung ating original matrix class into the inverse triangular matrix, no? Kasi nga, yun naman yung goal natin, no? So, mapa 0 lang yan, no? So, ngayon, okay na tayo for the step 2. We will now proceed to the last step of the analysis. So, for the step 3, of course, magba-back substitution tayo. So, magsisimula yung back substitution sa row 4, of course, no? Kasi siya yung nasa baba. And ang interpretation natin dyan, of course, you need to take note, no, na yung variables natin are still W, X, Y, and Z. So, ang magiging interpretation natin dito, -19/3 ng Z equals -95/3. Ayun siya, no? So, here, -19/3 ng Z equals -95/3. So, pag dinivide mo to, both sides ng -19/3, -19/3, of course, cancelled out. So, mahahanap mo na agad yung value ng Z. So, it's just that -95/3 divided by -19/3. So, ang sagot natin dito is 5, no? So, that is now the answer. So, next na gagamitin natin is the row 3. So, for the row 3, paano natin yun isusulat? So, here, ang mga values dito no, sa last is 28.5 and 19 tapos 25. So, dapat 28.5y plus 19z is equal to 95. So, pag chinek natin, no, again, 28 point sa last, no, 28.5, 19, 95, no. So, pag kinompute natin to, 28.5y plus 19 times 5 being ayan equals 95. So here, 28.5y plus, ang 19 times 5 natin is 95 is equal to 95 plus, no? Pero yun na nga, pag sinubstitute natin yung 95 dito, di ang mangyayari dyan, 95 minus 95. Eh di ba, 95 minus 95 is 0. So wala tayong magagawa kung 0 yan. So it's just 28.5y equals 0. So, formality na lang, i-divide mo both sides by 28.5. Then, magka-cancelled out yan. So, syempre, ang mahanap natin na y is 0. So, it's okay, no? Normal din naman na makahanap tayo ng sagot na 0, no? So, let's proceed to the row 2. So, sa row 2 naman, syempre, ang magiging equation natin dyan, -2x plus 23/3y plus 14/3z is equal to 88/3. So, ayun na siya, no? -2x plus, sorry, 23/3y plus 14/3z, tama ba? Ayun, no? Equals 88/3. Ayan. So, substitute mo lang yung nahanap mo na y and z. So, -2x plus 23/3 times 0 plus 14/3 times 5 is equal to 88/3. Of course, ito matatanggal kasi any number multiplied by 0 is 0. So, -2x, pag kinompute mo naman to, 14/3 times 5, di ang sagot natin dyan ay 70/3 equals 88/3. And -2x is equal to, so ayun na nga, 88/3 minus 70/3. So this is 6. Divide mo lang both sides by -2. Of course, cancelled out. Di ang sagot natin for x is -3. So that is now the answer for the value of x. Ganun po, yung magiging solution. So finally, for the last row, para matapos na
yung ating box sub. So here, i-consider natin yung last, negative 3x plus 3w plus 0x plus 4y. So sulat ko yun, no? Negative 3x, 3w, sorry po, plus 0x, nakakalimutin na ako, no? Basta yun na nga siya, plus 4y plus z equals negative 1. Plus 4y plus z equals negative 1. Tama ba? Double check ko lang siya, no? Ay. So, correct yan. So, syempre, same din. Substitute mo lahat. So, plus 0 times negative 3 plus 4 times 0. Tapos, yung z natin is plus 5 equals negative 1. So, obviously, cancelled out ito kasi any number multiplied by 0 is 0. So, negative 3w plus 5 equals negative 1. Of course, pag nilipat natin yung 5, magiging negative 5 siya. And negative 1 minus 5 is negative 6. Kaya negative 3w equals negative 6. Divide mo siya ng negative 3 both sides. Obviously, makakancel to. And therefore, yung w natin is 2. And this is now the answer for our linear system, no? So, ibig sabihin, yung W natin is equal to 2, yung X is negative 3, yung Y is 0, and yung Z is 5, no? So, that is now the solution of our linear system by back substitution, no? Or by using the Gauss elimination. So of course, habang dumadami yung number of equations natin, nagiging mas complicated yung ating process, no? So halimbawa, pag naging 5 na yung equations natin, magiging mas marami, no? Yung pag-convert natin into the inverse triangular matrix, no? Sorry, upper triangular matrix. So this formally ends our discussion, no, for an example of Gauss elimination using solution of linear system using Gauss elimination, but this time for equations for unknown, no. So I do hope this gives clarity to the topic, no. So thank you so much and ingat po kayo.